dito sa atin, hindi ko maintindihan bakit kailangan gawin ng mga mambabatas natin itong mga ganitong gawain. Oo, ako po ay natag. Ayan, iyan na natin to dahil medyo seryoso talaga itong natin mga bossing. Medyo talagang seryoso itong ating pag-uusapan ngayon. Ako ay natag sa isang video na sabi ko, ano ba tong video na to? Siyempre, una kong tinitingnan yung aking account sa YouTube. Titingnan ko kung ano yung mga videos na pwede nating i-discuss, di ba? So, ako'y natag sa isang video. Oo. At itong video na ito ay napakaselan talaga. Ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung video na natag ako at ano yung channel na nagtag sa akin. Ayan, makikita nyo dito sa may baba. Naitag maraming mga vloggers ang naitag. Ayan, Maharlika, Boljak TV, DDS Vloggers, Inday Sara, Risa Ontiveros Official, Rappler, Senate of the Philippines, Boss Dada, Banat Bay, Master Judea, Coach Oli, News. So natag tayo sa isang video. Oo, at nagulat po ako sa nilalaman ng video na yan, mga bossing. Kasi nung pinlay ko yung video, hindi ko man kilala itong nagsasalita sa video, pero nung nakita ko ang pamagat niya is hindi ko na masikmura ang panggagamit sa akin ni Risa Ontiveros o at Risa Ontiveros Official. Yun ang pamagat, mga bossing. Ito ipakikita ko sa inyong muli. Ayan ang pamagat to. Hindi ko na masikmura ang panggagamit sa akin ni at Risa Ontiveros Official. So, nakadirekta mismo yung tag kay Risa Ontiveros. Diyos ko po. Ano ba ito? Sino ba ito? Hindi ko man kilala ito. Oo. So, ngayon, sabi ko, Risa Ontiveros, at ba't kami nakatag? So, syempre, unang-una mong gagawin, i-check mo yung YouTube channel. Pagtingin ko sa YouTube channel niya, walang ito parang ginawa itong YouTube channel na ito para lang dito sa expose na ito or dito sa video na ito. So ano ba ito? Itong video na ito. Pinlay natin yung video na yan, mga bossing, at nagulat tayo doon sa nilalaman ng video. Napanood ko na yung video at ako'y talagang kinilabutan. Grabe, ganito pala talaga kasama. Kung totoo itong mga sinasabi nitong batang ito, ay napakasama pala talaga ni Risa Ontiveros, mga bossing. Sobrang sama talaga. Oo. Grabe ang kaitiman ng buto nitong tao na ito. Sige, bibigyan ko na kayo ng maikling history. Okay? Ng maikling history. Total, napanood ko na yung video. And nung pinakikinggan ko yung video, naku po, ang dami niyang mga pangalan na inilagay dito, sinama dito sa kanyang video. And binabalikan ko rin yung mga nakaraang videos, or binabalikan ko rin yung memory ko tungkol doon sa kanyang mga sinasabi. Diyos ko po, grabe. Alam nyo, itong sinabi nitong batang ito, yung tinatamasa ng Kingdom of Jesus Christ, yung tinatamasa ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga namatay na tao dahil sa hearing na ito. Hindi talagang kahindik-hindik ito. Hindi lang ito maliit na issue. Napakalaking issue nito para sa ating bayang Pilipinas. Kaya importante na mapanood ninyong lahat ito at marinig ninyo yung sasabihin ng batang ito. Okay, so ito ang istorya, mga bossing. Ito si alias Rene. Kilala nyo po kung sino si alias Rene. Yan po yung isa sa mga testigo ni Risa Ontiveros against Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang human trafficking case o doon sa kanyang hearing diyan sa Senado. If you remember, nagsimula lang po yung issue
nung unang-una is yung gikan sa masa para sa masa ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung gikan sa masa para sa masa ni Pangulong Duterte, binatikos niya yung Kongreso, tinanggalan ng Kongreso ng prangkisa ang SMNI. Tapos itong si Pastor Apollo Kibuloy, pinapatawag nila pilit sa Congress, pero hindi naman pumupunta sa Congress gawa ng hindi naman siya ang may-ari ng SMNI. Wala naman sa pangalan niya na isa sa lahat ng mga pag-aari ng Kingdom of Jesus Christ ay hindi naman nakikialam si Pastor Apollo Kibuloy or hindi siya ang may-ari. May mga tao na may-ari ng mga properties na yan. So hindi siya nagpunta doon. And then nag-conduct ng separate na hearing etong si Risa Ontiveros, at doon sa kanyang hearing, ang kanyang tinakil, ang kanyang inatake is yung mga pang-aabuso di umano ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga miyembro. Okay? So, marami siyang mga pinatawag, marami mga nagpunta dyan, and yaan po si Risa Ontiveros ang nag-issue ng contempt orders kay Pastor Apollo Kibuloy at gusto niyang ipahuli si Pastor Apollo Kibuloy according sa mga testimonya noong kanyang mga testigo doon sa kanyang hearing patungkol sa human trafficking di umano ni Pastor Apollo Kibuloy. At yun nga rin po ang dahilan kung bakit si Pastor Apollo Kibuloy ay nagtago dahil sa extraordinary rendition. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy ay naniniwala noong mga panahon na yon na ang gobyernong ito ay nakikipagsabwatan na. According to him, nakikipagsabwatan na sa mga entities, foreign entities na gustong kumuha kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam naman natin na si Pastor Apollo Kibuloy ay sinampahan din ng patong-patong na kaso sa Amerika. At gusto siyang makuha ng Amerika dahil naipakita rin naman natin sa ating mga previous vlogs yung patungkol sa pag-weaponize ng FBI sa gobyerno pala sa FBI para to go after yung mga man of faith, yung mga simbahan, religious organization sa Amerika. Isa nga yan sa pinakamatinding pinagdebatihan nung nanalo si Donald Trump at nung magpapalit na ng liderato diyan sa sa Amerika, yung si ano ba yun? Yung basta diniscuss natin yun, yung isang senador na yung babaeng papalit na hepe, pinagsumpa niya na tutulong sa kanila na go after itong mga tao, mga grupo na nag-persecute sa mga relihiyon dyan. At kasama na nga po si Pastor Apollo Kibuloy. So due to extraordinary rendition, nagtago po si Pastor Apollo Kibuloy kasi hindi po mabigyan ng gobyerno ng assurance itong si hindi mabigyan ng assurance itong si Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya iti-turn over sa ibang bansa. So dahil doon nagkaroon po ng unang pagsugod sa sa Kingdom of Jesus Christ. Doon po nagkaroon ng unang pagsugod sa Kingdom of Jesus Christ sa 4 na location. Nag-issue sila ng search sa 4 na location. Sinira nila yung mga property. May namatay na 2 bilaan dyan sa may Kitbug. Tapos pagkatapos po niyan, may pangalawa pa pong paglusob, which is yung 16-day KOJ siege. May namatay po na isa dyan. Ang pinagsimulan po niyan is yung Senate inquiry ni Senator Risa Ontiveros na ang basihan niya ng pagpapakulong kay Pastor Apollo Kibuloy yung mga testimonya ng mga nung mga testigo niya diyan sa Senado. Isa itong batang ito, wait lang. Natin sa inyo. Ipapakita natin sa inyo, I-post lang din muna natin. Yan. Isa itong batang ito sa kanyang testigo. Isa na rin sa kanyang testigo yung isa na rin sa kanyang testigo yung alias Amanda. Ito si alias Rene.
Meron pang isang testigo, yung alias Amanda, na yun naman yung nag-file ng rape case kay Pastor Apollo Kibuloy, na testigo din yun. Nagtestigo din yun dyan. Marami pang mga testigo dyan sa Senado na biglang lumutang. Nagulat kayo, di ba? Biglang dumami. Biglang lumutang. At maraming mga sinasabi tungkol kay sa Kingdom of Jesus Christ at kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming mga kinukwento, pero hindi naman nagsasampa ng kaso at hindi pa naman nagsasampa ng kaso. So far, sa ngayon, ang kaso lang po na kinakaharap ni Pastor Apollo Kibuloy is yung qualified human trafficking na dinagdag na reason kung bakit siya nakakulong dahil no bail yan, at saka yung sexual abuse yata o yung na dinidinig ngayon. Okay, so bakit importante ito? Itong Rene alias Rene, siya yung testigo ni Risa Ontiveros na nakasalamin at saka naka-face mask na lalaki. Ngayon, itong batang ito, sinasabi niya na siya daw ay naka-assign sa SMNI, siya daw ay minamaltrato doon, siya daw yung kapag hindi kumukota, sinasampal daw siya. Oo, pag hindi daw niya nahihit yung target sa pagbebenta ng mga produkto, siya daw ay minamaltrato at siya daw ay pinahihirapan at siya daw ay ipinatapon sa Glory Mountain at doon daw siya pinaparusahan. At meron pa siyang isang binanggit na doon din daw sa may Glory Mountain, nakita niya na nag-aabutan ng baril. Binibigyan daw ni Pastor Apollo ng baril si VP Sara Duterte at saka si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun yung mga testimonya niya diyan sa Senado. Okay? And kung mapapansin ninyo, nakatakip ang mukha niya doon, naka-face mask siya doon, naka-shade siya doon. Siguro kasi medyo nagulat ako, hindi ako nakapag-prepare ng mga materials. Ipakikita ko sa inyo sa mga susunod na upload natin yung mismong hearing dyan sa Senado. Tsaka hanapin ko, magkako-compile ako ng mga images and pictures ng ng hearing na yan. Okay, but anyways, to cut the chase, yun ang buod ng nangyari na ito. Senate inquiry ni Senator Risa Ontiveros. Si Senator Risa Ontiveros, meron daw mga testigo na lumalapit sa kanya. So ang sinasabi ni Risa Ontiveros is itong mga taong ito mismo ang lumalapit sa kanya, naglalabas ng kanilang mga hinaing, at siya ina-actionan lang niya by means of yung Senate inquiry na yan. Opo, so gusto ko po na lakasan po ninyo ang inyong pandinig at gusto ko pong tingnan ninyo, anuhin ninyo bawat salitang sasabihin ng batang ito dito sa video na to. Talagang masusuka kayo. Oo, marami kayong mga revelasyon dito at hindi na ako magsasalita, siya na mismo. Again, ito si alias Rene, na testigo ni Risa Ontiveros na di umanong lumapit sa kanya para mag-confess, at ito rin yung mga nakakita na may baril, ang napakaraming baril na ibinibigay si Pastor Kibuloy kay Pangulong Duterte at saka kay Risa Ontiveros. At kay Risa Ontiveros, kay Vice Presidente Duterte. Nakasakay daw sa helicopter, kitang-kita daw niya, nag-aabutan po sila. Hey! So eto na po. Pakinggan po natin ang pinakamalaking pasabog ngayong taon na ito. At sigurado ako na yung inis ninyo dyan sa tao na binabanggit niya rito, baka umabot hanggang Kalawakan. Ibang klase, nung narinig ko to, sabi ko, I thought Risa Ontiveros was evil.
she's beyond that. Grabe, gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan, kanilang posisyon para manira lang ng tao. Hindi natin alam kung bakit. Kasi kung iisipin mo talaga, ang kalaban ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Pangulong Duterte, kung hindi mga drug lord, mga komunista eh. Alam naman natin na si Risa Ontiveros is proud na sosyalista, socialist ang tawag nila sa sarili nila eh. At ang mga socialist often nauugnay yan sa mga makakaliwa. At yung mga makakaliwa naman nauugnay sa mga komunista. At yung mga komunista naman nauugnay sa mga terorista. Hindi ba? So malayo pa sila doon sa pagiging terorista, pero yun ang leaning nila. Nasa sila, makabayan. Hindi ba? Nagtataka ako, bakit nila tinarget si Pastor Apollo Kibuloy at bakit naintindihan ko kung bakit tinatarget si Pangulong Duterte. Pero hinahanapan ko bakit tinarget ang SMNI, bakit tinarget si Pastor Apollo Kibuloy. Unang-una sa lahat, man of faith. 'Di ba? Nagpapakalat ng gospel of Jesus diyan sa Biblia. Nagtuturo sa mga tao ng maayos na pamumuhay, nakatulong sa gobyerno. Bakit tinatarget? Isa lang naman ang nakita ko na talagang focused si Pastor Apollo Kibuloy na banggain eh. Yan ang komunistang CPP, NPA, NDF. So, isa ba itong ginagawa ni Risa Ontiveros na ganti para sa CPP, NPA, NDF? Because as far as I know, wala silang away ni Risa Ontiveros ng matindi. Bakit pinipersonal ni Risa Ontiveros itong si Pastor Apollo Kibuloy? Ang boses ng masa hindi natatakot, katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at